Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang. Yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo, muli pong bumabati sa inyo at nag-aanyaya, samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras ng aking partner na walang iba kung ni si Miss Tess Ramirez. Good morning! Jan. Good morning, partner. Thank God it's Friday. At salamat nandito ngayon. Director Thelma, diba? Medyo napansin ko ay kakaiba ang ating booth ngayon. At bagong pintura. Bagong-bago talaga yan. Bagong-bagong luma. Diba? Pero hindi lahat ng luma ay masama. Recycle, upcycle. Anyway, masaya po ang ating pag-uusapan ngayon kasi pagkain. Di ba, partner? Mabubusog na naman tayo. Ano nakarang episode Hindi pa naman ako nakapag-almusal. Ay, tama-tama ito. Kaya gugutumin ako ng episode natin ngayon. So, ano nga ba ang pag-uusapan natin? Ang tema natin ngayong umaga dito sa Ang Tipo Kong Negosyo program, mga kaibigan, ay walang matigas sa tinapay sa mainit na hindi kape. Ano? Oven. Mainit na oven. Oo nga naman, kahit gaano pakatigas, lalambot ka rin. Di ba? Di ba lalong titigas pag ano? Pag tinos? Pag lalong maiinitan siya? Hindi, pag bagong toast, malambot. Tapos pag lumamig na lang, titigas. Ayun, kaya yun ang ang hirap. resulta, biskotso. Oo. Masarap din yun, diba? Alam mo ba, kaya natin pag-uusapan yan kasi marami sa ating mga kababayan at sa bawat kanto, sulok ng barangay, may makikita kang bakery. Mm-hmm. Alam mo ba, ang lakas ng bakery? Sa isang tinapay lang, magkaning kita mo. At saka napapansin mo ba yung size ngayon ng pandesal? Paliit ng paliit. Paliit ng paliit. Pero ang presyo, palaki ng palaki. Oo nga. Magkano ngayon ang pandesal, Director Thelma? 2 piso. Mamahal ba? Tapos yung malaki, 4 na piso, 5 piso. Yung mga branded, may mga branded din dyan, di ba? Baka umabot ng 10 piso yung kada piraso. 10 piso na yung branded pandesal. Ay, 1 piraso lang yon? 1 piraso! Yung malaki. Oo. Dapat pala bumili ako ng pandesal. Kaya lang may sign, no smoking, no eating. Okay, so yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Tinapay. Magmula sa paggising sa umaga hanggang sa merienda at pwede rin appetizer bago ang main course, nariyan ang tinapay. Kaya dapat lang pag-usapan natin dahil ito, kamakailan lang, partner, ginanap itong bakery fair. Bakery fair. Oo, sa World Trade ba natin yung pinuntahan? Okay. At doon nakita namin ang dami-daming mga supplier ng ingredients ng tinapay at kung ano-anong klaseng tinapay na itinitinda. Sari-sari. At yung mga bakery naman dito sa ating kapuluan, wala ba kayong napapansin, Ma'am Thelma? Kasi ang na-notice ko, parang pag-aari ng mga Chinese, karamihan. Ay, karamihan. Kasi, alam mo naman yung mga kapatid nating Inchik, hindi ba? Sila talaga ang mahilig sa mga
mag-umpisa ng mga maliliit na negosyo. Tapos pinapalaki nila. Yun. So, itong pagtitinda ng tinapay o yung bakery business, isang malaking negosyo din ito. Sa katunayan, merong Filipino-Chinese Bakery Association. Alam mo ba yon, partner? At ang namumuno dyan ay si Mr. Benito Lim, na may-ari naman ng Mucho Pan Bakery. Lim. Filipino-Chinese siya? Oo, Filipino-Chinese. So, ngayong umaga, kausapin natin si Mr. Benito Lim. Nasa linya na ng ating komunikasyon. Magandang umaga po, Mr. Lim. Magandang umaga po sa inyo at saka sa ating tagapakinig sa inyong istasyon. Opo, thank you very much for finding time to join us this morning. At ang aming pong nais itanong sa inyo, kamusta po ang naging resulta nito pong bakery fair na ginaganap every 2 years lang pala ito, no, Mr. Lim? Opo, every 2 years lang. Bakit po every 2 years? Why not every year? Kasi itong bakery fair, hindi ho ang asosasyon sa amin, ang preparasyon po niya 1 taon. Wow! Dahil hindi lang dito sa atin Pilipinas, na 13 countries ang nagka-participate dyan. Ayun. Ang dami pala. Oo, so yung mga Kaya exhibitors pala. pala. May katagalan, oo. Oo, so yung exhibitors ninyo is international. Oo. Kailangan kasi maaga pa lang abisuin natin para magkaroon sila, magbabudget sila para parte ng pondo nila dadalhin sa Pilipinas para mag-exhibit sila, mag-seminar, gano'n. Opo. Maganda yung planadong-planado eh. Oo. At ano naman, ano po ang naging, meron na po ba tayong sales figures? Magkano po ang kinita ng ating pong bakery fair para po sa ating mga exhibitors? Actually, sa amin naman, non-stock ng profit yan. Whatever na meron kaming sobrang kinita, Opo. para sa association niyan, meron kasi kaming training center. Opo. Pinadagdag lang namin mga gamit para sa mga tinatawag na R&D o research o may mga iba. Kasi dito po sa Pilipinas, wala po tayong mga high-tech machine. Yes. Magde-detect ng mga, let's say, mga quality ng harina, mga toxicity ng harina, hindi ba? Oo. Plano namin na baka-acquire yan. Ayun. At ito po ay maaari o libreng gamitin ng inyong mga miyembro o pati ang publiko? Hindi. Ang mga miyembro ko, libreng mag-attend ng mga seminar. Opo. Ngayon, may mga tinatawag namin na allied member, yung mga nagsosupply sa mga bakery ng ingredients, ano? Ngayon, kung wala silang facility na para introduce ang kanilang produkto, pwede nilang gamitin ang facilities namin. Okay. Mr. Lim, kayo po ang president ng Filipino-Chinese Bakery Association. Gaano katagal na po ito nabuo yung inyong asosasyon at ilan na po yung members? Matagal na po na buo ito. Puro naman sa 1960s pa ito. Pero ang member namin, kasi stricto kami sa magiging member, wala pa po 100. So very selected. Dahil namin kung sino-sino tinatanggap namin eh. Kasi meron kami sariling building, sariling training center. Sa pag-ipon-ipon po na ng pera ng mga nilalunch namin ng mga bakery fair at saka ibang bagay para ma-construct namin ito. Ano po ba yung criteria para maging miyembro? Ang criteria po dapat sana po kahit Pilipino, importante marunong mag-Chinese. Kasi katulad din sa atin, Taglish. Minsan nagsasalita kami, halo-halo eh. Pero actually, ang ginagawa namin pag may meeting kami, sinusulat namin sa English. So merong translation. Okay. So dapat pala, yun ang isang requirement, marunong ka sana mag-Chinese. Para... At saka meron silang existing, talaga na may bakery sila. Ayun, number 1 yun, di po ba? Number 1 yun. Oo. Ngayon, sino po ang naging bestseller dun sa ating bakery fair? Meron po ba tayong listahan? For this year, medyo masaya mga exhibitor natin. Dahil nag-increase sila mga bagong customers, ano? Yes. On this spot, nakabenta rin sila, no?
Yung iba naman na kinuha ang calling kanila, tapos bumili ng mga maliliit na pang-testing. Recently, nagtanong sa kanila, talaga pupunta sa mga opisina nila. Ayun. Okay, papunta naman po tayo sa inyong sariling Mucho Pan Bakery. Gaano katagal na po itong Mucho Pan? Since 1983. Originally po, restaurant yan. Okay. Saan po located yan, Mr. Lim? Ano po? Saan po located? Sa Baguio po. Baguio. Yes, alam mo ba partner, nag-PRO planning kami at natikman namin doon isa sa aming snacks, yung kanyang toasted siopaw. Toasted siopaw? Oo, ibang klase. Mr. Lim, paano po ninyo na-discover itong toasted siopaw niya ito? Kakaiba. Kasi original toasted siopaw, meron lang kami hinar na isang, nung medyo mahina restaurant nung pinatay si Ninoy. Mga restaurant na sa Baguio, walang mga tourist. Medyo umila na. Then a ship to local market. Okay. Then I gumawa akong bakery. I discovered toasted siopaw lang. May hinayal lang ako ng isang empleyado na actually, toasted siopaw originated from Bicol. From Bicol? Yes, pero iba kasi yung toasted siopaw nila matigas. And then, yung sinabi ko doon sa baker, sige, gawin mo nga. Ang nangyayari, yung mismong tinapay lang, inconsistent. Minsan matigas, minsan malambot. Kasi ginagawa niya tackle system nakalimutan na niya yung nawala niya yung recipe niya. Tapos sinabi ko sa kanya, sige ulitin mo, timbangin natin. Ako mismo may baking science, nire-adjust ko. I see. Yung lang sa tinapay. Ngayon yung mga palaman, 3 klase yan. Beef, pork, at saka chicken. At talaga wala pong buto yan. Hinimay talaga lahat yan. Puro asado. Oo, puro asado. Oo. Sa Baguio kayo lang po ang mayroong toasted siopaw. Ako original po doon. Ito po yung dito sa may Chinatown na tinatawag mo na fried siopaw. Iba yun. Iba pa rin yun. Oo. So ito parang yung partner yung adobo sandwich, parang ganun, di ba? Parang mga adobo roll. Yes, adobo roll, parang ganun. Pero ito, ang hugis niya, siopaw malalaki. Opo. Ginawa ko is for the people on the move. Palagay mo, nagbiyahe ka, no? Yes, oo. Bibili ka ng isa, mabubusog ka na, bumili ka ng isang drinks na mga Tetra Pak noon, Oo. Mas nakaka-menos ka. Ayun. Kasi mag-stop over ka sa restaurant. Paano yan? Sa Baguio lang ho. Paano yung mga taga-lowland? Paano sila makakatikim ng inyong? Hindi. Ngayon, medyo hininto ko na. Dahil nung lumakas yan, dahil wala pang mga Jollibee at saka McDo. Oo. Kasi ang bawat isang produkto, ito intindihin po nyo, sa economic principle, law of diminishing return. Pagka mataas, ibig sabihin, umabot ka sa pinakamataas na peak na kilala ka na, may araw na nabababa rin. Ayun. Magsasawa din ng tao Oo. I see. Dahil marami ng mga bagong ibang fast food. So, naapektuhan din kayo kahit pa paano. Kinakailangan mong pagkain po ngayon, parang passion. Oo. From Okay. time to time, magbabago kayo. Last question po. Partner, tanong natin kay Mr. Lim. Ano ba yung tips na maibibigay niya dun sa ating mga kababayan na gustong pumasok sa bakery business? Importante, hindi lang sa bakery, lahat na negosyo, food processing, manufacturing and sell, especially sa food manufacturing, kailangan meron po kayong knowledge. Knowledge, kaalaman. Kaalaman. Oo. Patapos, hindi naman ibig sabihin napakalalim ng kaalaman, basic lang, from time to time, pag-aralan mo na. Okay. Pangalawa, sumunod, sinasabi nilang, usually Pilipino, sinasabi nila wala silang kapital. Yes. Ang nangyari sa sitwasyon ko, hirap din akong panahon na yun. Nag-isip ako, kaya sinabi ko doon sa kasamaan mo na OPM. Ang ibig sabihin ng OPM, akala nila all Philippine music, hindi. Apo.
Others people's money. Oh! Okay, yun na. Ginawa ko, nag-isip ako, umutang sa mga kamag-anak, ninong-ninang, kaibigan, ano. Hindi maliliit, hindi naman lalaking amount, pero pag binuubo, malaki na rin. Hindi. Kasi mahirap ka umutang minsan sa malalaking sa mga kaibigan mo. Kung umpisa ka pa lang sa negosyo, siyempre, tiwala naman sa'yo. Pag malaki, medyo nag-aalangan sila. Maganda Kaya po yung strategy nyo, mga maliliit, di mabuburi, lalaki din yun para makabili ka ng gamit. Correct. Yun, nag-umpisa ako doon. After 1 year to 1.5 years, nabayaran ko lahat. Other people's money yung ginawa niyo. Importante po, tiwala. Huwag mo kung pinahiram sa iyo, hindi mo na ibabalik. Dapat bayaran. Hindi, para susunod, kung may pangangailangan ka, makakairam ka uli. Okay. Tama yun. So yun, 2 tips ang ibinigay sa atin ni Mr. Lim, partner. 2 K, kaalaman at kapital. Yes. May pangatlo pa ba? At katiwalaan. Katiwala. Hindi katiwalian, iba yun. Hindi. Napagkakatiwalaan ka. Ayan. Katiwalaan. Kasi naibalik mong hiniram mo Walang interest yun Oo. Okay, sa kasalukuyan, marami tayong mapaghiram ng pera ngayon. Napakababa na interest kahit sa bangko. Oo. Okay, Mr. Pwede Lim. na kayo mag-umpisa. Sige, Opo. thank you. Before we let you go, yung mga mahihilig sa tinapay, nakikinig sila sa atin ngayon. Pwede ho ba kaming makibalita sa inyo? Tataas po ba? May plano ba kayong taasan ang presyo ng tinapay sa atin? Actually, ang presyo ng tinapay nyo, dapat bumaba. Yung mga mamahalin tinapay, binaba na ng mga 5 piso Aha. Yung mga loaf bread at naglabas ng bagong produkto, mas mura pa sa Pinoy loaf bread. I see. Mas mura pa, ha? Mas mura. Kasi sa Pinoy loaf. Hindi. Sa Pinoy Tasty? Pinoy Tasty nga, may nilabas yata ang garden. Mas mura pa doon. Talaga? Oo. Hindi pa natin Minsan nasa formulation din yan Ang Pinoy Tasty nasa 30 plus yung... 35. Wala ganun 37 yata. Ito, naging 36 na lang. Okay. Oo. Ito, siguro yung sa presyo po ng arena, yung pinagkukuhaan, hindi po ba? Oo. Yung presyo ng harina, pag mababa na kukuha, natural, gusto makabenta lang marami, ibababa nila ang presyo. Okay. Naku, sayang, ang dami pa nating gusto itanong kay Mr. Lim, kaya lang wala na tayong oras. Sa susunod na Next time na lang. lang. Tatawag po uli kami. So, based po kayo sa Baguio, Mr. Lim? Oo, pero every week nasa Manila ako. Sige po. So, bibisitahin namin kayo sa Baguio. Sige po. Thank you very much, Mr. Benito Lim. Wala po naman. Sa paglilingkod ko sa inyo, maganda po yan. Sa presidente po ng Filipino-Chinese Bakery Association at owner ng Mucho Pan Bakery. Easy to get. Dahil madali rin magtayo ng negosyong tungkol sa mga tinapay sa mga panahong ito, mga kaibigan. Meron na tayo 28 minutes makalipas sa alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami. Sandaling-sandali po lamang. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Achy breaky business. Okay, so kanina partner napakinggan natin isa sa mga ingredients, 'di ba? Ay yung harina. Yan, importante yan. Yung tinapay, yung produkto. Pero paano mo lulutuin ang iyong tinapay? Kailangan mo ng pugon. Diba? O oven. So, ang susunod nating panauhin ay may
negosyo sa paggawa ng pugon at hindi basta-basta. Ito yung nakikita natin dyan na ano. Ewan ko kung siya yung gumawa nun pero tanungin natin kung siya nga. Okay? Kasali rin ba siya sa Bakery Fair Yes, 2013? isa rin siya sa mga exhibitors dun sa Bakery Fair na nakilala natin. So, ito ang ating susunod na panauhin, si Mr. John Canterbury, owner of Ancestral Building Materials. Good morning, Mr. Canterbury. Hi, good morning. Hello? Yes, hi, good morning. Yes. Hello, are you there? Yes, I'm here. Yes, good morning. Ayun. Oh, mahina medyo na. mahina lang ano, Hello. pero naririnig, parang ano. Ayan, todo na to. Todo na, ayan. Hello, good morning. Naririnig po ba ninyo kami, Mr. Canterbury? Hello. Yes, there you go. Okay. Hi, good morning. Magandang umaga po muli. Hello. Yes, yes. Okay. So, natawagan po namin kayo dahil you were one of the exhibitors at the Bakery Fair. How was your experience at the event? Oh, we truly enjoyed it. We had a lot of interested visitors coming over, and they were really interested in our product, what we're offering right now. Because we are one of the only companies, Ancestral, who is offering pugons. Uh-huh. Sir, can you speak closer to your phone or microphone? Sir? Mr. Canterbury? Yes, hello. Yes, much better, sir. Okay, so when did you start your business of Ancestral Building Materials? What exactly is this? Well, actually, I started the business more or less around 20 years ago. I started through pure interest of traveling around, and then the architecture and... So you just found it interesting as you traveled around the country, is that it? Yes, I've been traveling all over the country, and then my interest started growing to the architecture. Yes. And, yeah, actually... But why did you choose wood-fired ovens? Well, actually, the wood-fired oven is very unique and traditional, you see, and the taste is even better. Uh-huh. Are you at liberty to say which stores or bake shops carry your products? Hello? Hello? Ako, ang hirap atan itong ating connection Ano ba to? Okay, so the design of your wood-fired oven, where did you get this? And how do you construct it? Is it easy? And is it affordable for one? Well, actually, our pugons are the traditional old brick oven, which was used during the Spanish time in the Philippines, you see. And somehow, somewhere, the traditional taste is totally different. Okay. And, well, actually, I wanted just to retrieve and revive the old traditional way of cooking and baking. Using wood? Using wood, yes, wood-fired. Because somehow, somewhere, the wood flavor goes into the foods, and it's a totally different taste, of course. Yes, that's right. But how do you regulate temperature? Or well, actually, it actually regulates itself, you know. Wood fires often creating their own temperature, and a good built oven has usually a regular temperature, but it keeps it through the the ventilation and the circulation of the wood fire. Mm-hmm. Okay, how much does a unit cost? Well, a unit starts around the 140,000 for a complete complete unit. Is that for commercial purposes? Yeah, for commercial. You can also use it for private purposes, of course. But the commercial purposes, pugons have a better insulation. It's very important to have a good insulation so that you only use a minimum quantity of wood fire. Mm-hmm. And that there is also no temperature drop. For those interested who, can they get in touch with you? Well, actually, I'm located in Alabang Hills and I have a few pugons here as display and also as demo for the people. Some people want to try out our pugons. They can always come over to Alabang Hills, or they can get in touch with me through my telephone number 807-2511. And for further information, they just call me up and we will totally accommodate them. Yeah. And you're also online?
Yes, we are also online. We have a few websites. One of my websites is Lapugon, so www.lapugon, Lapugon, lapugon.com. Lapugon. Yeah, Lapugon. Okay. Are you Spanish or Italian or Irish? Oh, no, actually, I'm half-half, you know. Half of of everything. Okay, well, it was nice talking to you, Mr. Canterbury. Okay. Same to you. Yes, okay. Okay, so yan po. Usap si Mr. John Canterbury. Hindi natin naitanong partner gaano katagal na siya dito sa Pilipinas. Oo nga, medyo may kahirapan kasi. Oo. Kung papasok pa ako, baka lalong hindi niya marinig at hindi magkaintindihan. At saka kulang ang baon mong English. Hindi naman. Di ba? Okay. Anyway, moving on. Diba? Moving on. Let's move on. Yes. Meron na tayong 36 minutes after 8, mga kaibigan. So, daling sandil lang po at magbabalik pa kami. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Alright, we're back. Ang tipo kong negosyo na papakinggan hindi lamang po sa inyong himpilan DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming sister station, ang DWBR-FM. At syempre sa ating mga provincial stations, di ba? Partner, Yes. naririnig din tayo. Carried ba tayo? Carried? Carried tayo nationwide at worldwide sa pamamagitan ng internet. Ay, okay. Mag-log on lamang po sa aming website, www.pbs.gov.ph. So, batiin ko muna yung aking mga kababayang Ilocano. Naimbag nga aldaw, kada kayo amin, apo. Apo. Para-paraan lang. May diin talaga pag Ilocano no, Ma'am Telma? May diin? May diin. May diin sa dulo. In the first syllable or second syllable? Okay, let's move on. At ang susunod na guest natin ay ang Senior Product Manager ng La Filipina Foods. Partner, kung ikaw nang-grocery, napansin mo ba may kakaibang produkto, ang tawag hindi corned beef. Ano yung tawag? Corned pork. Aba. Na-try mo na ba yon? Corned pork. Corned pork. Na ako niyan, masarap ah. Oo, masarap. Ang nagpakilala sa akin itong produkto na to yung aking anak. Sabi ko, ano yan? Mom, try this. It's like adobo flakes. When you fry it, yung corned pork. Anyway, kausapin na natin si Miss Michelle Bautista, Senior Product Manager. Good morning to you, ma'am. Good morning po. Yes, welcome to the program. At, thank you very much po for having me here. Oo, at salamat din sa oras, no? Anyway, first question, kailan ba nag-umpisa itong La Filipina Foods? Actually, ma'am, yung whole company, La Filipina Oigongco, began in 1901 pa po. 1901? Oo, magwa 100 years na. Talaga? So, matagal na po yung ating company. Ang background po niya is that it's a bakery and grocery before. It was founded by Mr. Uy Yangong. In Iloilo po ang ating roots. Iloilo? Yes, ma'am. I see. Okay. And from being a bakery and a grocery, how did it turn into a manufacturing company? They grew and become one of the biggest trading houses in Panay and Negros, but they are involved in the trading of feeds ingredients, fertilizers, vegetable oils, and grains. And then after that, nag-venture na po sila into flour milling. I see. So yun po yung pinakamalaking group namin ngayon, the Philippine Foremost Milling Corporation, which is the flour miller. I see. And you were a recent exhibitor also at the bakery fair? Yes, ma'am. We are a partner sponsor of bakery fair. I see. Oo nga pala. I wonder, hindi ko maaalala kung si Michelle yung isa sa nakilala ko doon. Siguro nga, ma'am. Oo. Anyway, oo. So, itong corned pork, sino naman ang nakaisip nito? Kasi kakaiba to eh. Actually, ma'am, hindi na po siya kakaiba, but
it's the only locally produced corn pork. Kasi may mga imported brands naman din po na corn pork. Except that, hindi siya locally produced and hindi siya well distributed here in the Philippines. Meron na pong ibang brand ng corn pork. Kaya lang po, dito sa Pilipinas, tayo lang po, the first and the only locally produced corn pork. I see. Pero may kaibahan din po ba sa lasa o itsura mula doon sa ibang product sa market? Yes, ma'am. First and foremost po, pork po siya, hindi po siya beef. As we all know, some of the corned beef in the market today uses carabao meat or buffalo meat. Yes, ma'am. Sorry to give you that information. Yun po. We use pork, and according to medical studies, when pork is cooked well, it is better than beef. Really? Marami pong magko-contest, pero po, sinabi po yan ng mga medical experts kasi po, the pork is easier to digest than beef. So imagine po, if you're eating beef, like a matchbox size, it will take you about a week to digest that. Unlike pork, you can digest that in about a day or two. Really? Yes, mas madali siyang digest. Ang dami ko natutunan dito, partner. Okay, so, yung inyong corn pork goes under what brand? It's under La Filipina brand, ma'am. La yung Filipina. corn pork namin. So, and we also have sorry po. We came up with the corn pork. We used pork because we have a hog advocacy. We help the hog farmers to raise their pigs. We provide piglets and the feeds for their pigs. And then after raising their pigs, we buy the hogs and use them into this kind of format, the canned meat. So parang contract growers nyo sila? Yes, ma'am. Ayun. So we help the hog farmers. Naku, ang ganda nito, partner. Yung kanilang advocacy. Kasi sigurado yan, nagbibigay negosyo at karagdagang kita sa ating Yes, ma'am. Sa mga Pinoy. Naku, ang galing naman nitong si... La Filipina, ma'am. La Filipina. So, ang inyong target market, kakaiba ba doon sa mga existing mga brands? Hindi naman po. Because the same target goes to the canned meat lines po eh. Our target market, of course, are moms. 30 to 40 years old. They belong to the socioeconomic class, upper C and the B market. Although the broader C po ay target market din natin. And everyone who uses corned beef or eats corned beef, target market din po natin sila. But how's your price? That's very surprising because the price is lower than or more affordable po yung product natin than the leading brand. Okay. But the taste and the profile of the product is comparable to the imported brand. That's right. Marami na rin kayong I kakompetensya ngayon partner. Natikma ko na yung produkto nila. And ang magandang feature po natin, ma'am, we don't use extenders. Really? All pork po ang laman yan. Maganda kung gano'n. Garantisado, yes, Michelle? Garantisado po. Wala pong extender po yan, ma'am. All pork po yan. That's good to hear. And it comes in an easy open can po, para hindi mahirap buksan. That's right. Naku, isa pang pinagkakagastusan yun, yung kanyang packaging, ano? Yes, ma'am. So, bukod sa corn pork, ano pa yung iba ninyong produkto? For the canned meat lines po, we also have the luncheon meat. Okay. And this luncheon meat, alam po naman natin, there's a lot of luncheon meat players in the market now. But our luncheon meat is the only luncheon meat with skimmed milk. Skimmed milk? Yeah, so we made the luncheon meat healthier po by adding skimmed milk. So creamier siya and healthier po siya because of the milk. Wow. Compared sa presyo ng iba, may ano po ba, malaking difference? On a per gram basis po, ma'am, we are more affordable than the leading brand pa rin po. So okay yung price points nila. Okay. And then for the non-meat, what other products do you have? We have other products po, but it's under another brand. Ibang brand na? Yes, ma'am. Which is under what? Amigo Sigurado brand po. Ayun, Amigo Sigurado.
So, Yes, ma'am. pag nakita nila Amigo Sigurado at saka La Filipina, magkapatid yon. Siguradong Yes, sa ma'am. kanila yun. Siguradong sa La Filipina. Opo. Ano naman itong mga produkto ng Amigo Sigurado? Amigo Sigurado po, ang products po namin currently are pasta. We have spaghetti and macaroni. We also have yung sugar and yung vegetable oil. And we're coming up with a lot of products po that would help yung moms in the kitchen, yung mga cooking aids po. We will come out with a lot of product lines po. Wow! So, anong klaseng strategy ang ginagamit ninyo para nakapenetrate kayo sa merkado? Well, ang strategy po natin ngayon na ginagamit for Amigo Sigurado is, number one po kasi Amigo Sigurado, may mission po yan. It's a mission-driven product because we want the less fortunate masses to be able to afford high-quality products like our pasta. Because our pasta is made from North American wheat. So, high-quality wheat po yung ginagamit natin. And yung pong ating presyo, I could say it's half of the price ng leading brand ngayon. Ayun. For a 1 kilogram pack po. Talaga? Yes, ma'am. Meron po bang mga opportunities para po sa ating mga kababayan na gustong magnegosyo o kumita? Since this is an advocacy. Yes, ma'am. We're open po kasi for distributorship, dealership of the brand. Especially now po that we are massively campaigning for brand awareness para po makilala yung produkto natin. And kung mapapansin niyo po, ang ginamit po nating endorsers yung mga kilig to the bones na mga endorsers natin, like si Richard Yap po and si Daniel Padilla. Si yung mga Richard Yap, sikat si ngayon, Sir Chief. si Sir Chief, opo. Mabili ngayon si Kaya Sir po Chief. sila rin po yung ginamit natin na endorsers because we know that women like us, yung mga mommies, mga mothers, we would love to serve someone like Sir Chief, di ba? I would love to have Sir Chief. Yeah. For lunch. Diba? Yun po. So, gusto nating isatisfy po yung ating family, kagaya po nga ni Sir Chief, kung meron tayong husbands, meron tayong brothers, fathers, gusto natin silang bigyan ng quality food, but without, of course, sacrificing our pockets. So, gusto po nating mabigay or ma-fulfill yung right ng masses to afford this quality foods. Pero kapag kaganyan daw, nagmamahal yung presyo kasi binabayaran yung mga nag-promote, yung nagpo-promote endorser. ng product. Ano po, ma'am? Nagmamahal daw po yung price ng product kasi ang binabayaran nyo, yung mga endorser ng produkto. Hindi po. Iba naman po yung ating dyan. Hindi po kami magtataas ng produkto dahil sa mataas yung talent acceptance ng talent natin ngayon. Hindi naman po. Kasi hindi pa po kami nagbabago ng presyo ever since we launched the product. At kahit ginamit na po natin yung mga endorsers natin, hindi pa rin po kami nagbabago ng presyo. Gaano katagal na nga itong mga products ninyo in the market? Last December 2011 po, nagsimula na po kaming mag-distribute ng aming pasta in the market. But it's available na po in all leading supermarkets ngayon. In all? So, yes, ma'am. In all leading supermarkets. Hindi ko lang po alam kung pwedeng banggitin, pero yung mga major supermarkets po na kilala natin, nandun na po ang mga produkto natin. What about regionally? Yes, ma'am. Mga local groceries, supermarkets in the different regions in the Philippines, meron na rin po tayo doon. Meron na rin. Opo. Okay. Nako, so ano bang inyong ngayon, ranking sa mga... Nako, parang hindi ko pa yata po masasagot yan. Hindi pa. Opo. But you're slowly getting there. Yes, ma'am. In terms of acceptance po, when you ask around naman po, when you go to the supermarkets and you ask the people around there or the refillers in the supermarkets, they would always say naman po na, uy, ang lakas-lakas ng produkto nyo. So fast-moving. Yes, ma'am. So, if you also visit our Facebook account, which is amigosigurado.ph,
makikita niyo po, napakarami po nating followers doon and yung mga nagla-like ng ating mga posts about the products and especially about our endorsers. Napakarami na pong nagla-like ng ating page. So that only means po na may... Ano nangyari doon? Nahulog yata si Michelle. Michelle, are you still there? Ha? Lobat? Lobat na ba siya? Hello? Ayan, okay. Ano nangyari sa'yo, Michelle? Nahulog sa tubig ang telepono mo. Michelle? Hello? Yeah, hello? Hello? Naku, ano ba yan? Hello? Nabingi ata yung telepono niya. Wala na. Sayang. Naputol na. Dami pa Anyway, naman natin itatanong partner. Si Michelle Bautista, Senior Product Manager ng La Filipina Foods. Marami sila mga produkto, no? So maganda, dalawa yung binanggit niya partner ng mga oportunidad para sa ating mga would-be entrepreneurs. Pwede silang pumasok as contract grower para dun sa kanilang corn pork, di ba? At yung pangalawa, pwede silang maging distributor naman ng mga produkto nilang pasta dun sa Amigo Segurado. That's right. Anong gusto mo? Yung dalawa. Hindi, dalawa sa distributor. Kung po pwede pa. Mas madali-dali yun eh. Diba? Yung pagiging distributor. Pero kailangan din dyan, syempre, puhunan. Muna, ipon-ipon muna. Yung mga sari-sari store. Magkano kaya? Hindi natin natanong sa kanya kung magkano tawagan natin ulit. Alright, meron pa tayong natitirang 8 minuto para dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Magpapakilala lamang po itong ating himpilan. 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. At naputol tayo kanina, partner, pero nagbabalik si Miss Michelle. Michelle? Hi, ma'am. What happened to your phone? Actually, I can still hear you, ma'am. I just don't know kung bakit yung network ay ayaw akong pakausap sa inyo. May problema sa Akala namin nahulog yung telepono mo sa tubig eh. Hindi naman pa. Andito pa po. Okay. So finally, kanina nung nag-break, pinag-uusapan itong namin ni Tess yung mga opportunities. So number 1, you have opportunities for contract growing for your corn pork. Yes, for the hog farmers po. And then number 2, you're open for distributorship for your Amigo products. And La Filipina products din po, ma'am. Okay. Great. So how do they go about contacting La Filipina Foods? They can just email me, ma'am, at my email address, michelle.bautista@lafilipinafoods.com. Okay. michelle.bautista@lafilipinafoods.com. Yes, ma'am. And Miss Michelle, sa mga interested maging distributor, magkano yung mapupuhunan dyan? Yung kailangan? Magkano puhunan ng kailangan? Naku, ma'am, as long as gusto mong mag-distribute, hindi naman po kailangan ng malaking puhunan. Kung halimbawa po may small business ka and you want us to have our products be delivered to your place, pwede naman po, and then you can just distribute to wherever you want to. And then, paano po ang doon? Siguro yes, ang mas appropriate na tanong doon, partner, magkano yung minimum na kailangan bilhin, di ba? At meron po bang terms? Ganun siguro.
Yes, ma'am. We have terms. We have different kinds of payment schemes. Yes. But we can give you detailed information regarding that if we would set an appointment with you, ma'am. Like, for example, you would contact me, email me, and tell me where we could meet, and then we could present everything to you. Okay. Then you would have the different options po of the payment scheme, of the distribution, gano'n. Ayaw talagang sabihin ni Miss Michelle. Ay, hindi, ma'am. Kasi po, we cannot limit you, ma'am, from buying eh. So, if you have this much po, we can tailor fit to whatever your needs are. Halimbawa, ma'am, ito lang talaga yung budget ko. O sige, ma'am, ito yung pwede natin gawin for your budget. So, it's up to you kung anong kaya mo. Yes, ma'am. Okay, so thank you, Michelle. And anything else you would like to add na hindi namin naitanong? Sa mga listeners po, sana po itangkilikin po natin yung produktong Pinoy kasi Pinoy na Pinoy po ito. By the way, are you already exporting? Not yet, ma'am, but we have plans of doing that po. Okay. And what is your present volume? Currently, ma'am, medyo hindi pa po malaki yung volume namin in terms of cases kasi last year saan po ang inyong planta pala? Sorry, ma'am. Our plant is in Vitas, Tondo, Manila. Okay. Malaki po yung plant natin. It's the biggest in the Asia today, and it has the high-tech and modern facilities that you can find. And how much can that plant produce? Actually, at maximum capacity? We can produce the country's requirement for pasta. Talaga? Yes, ma'am. Doon din yung corn pork? Hindi po. Our canned meat lines are being toll manufactured today. But of course, there's also may plan pa rin naman po to put up our own plant for the canned meats. Okay. So it's toll manufactured. Okay. Yes, ma'am. Okay, so thank you for those information, Michelle. And good luck sa inyo. Balitaan nyo kami pag narating nyo na inyong milestones. Yes, ma'am. At sana po makatry din po kayo ng produkto namin. Yes, we will. Thank you po, ma'am. Ayan. Si Miss Michelle Bautista, 58 minutes after 8. Naku, wala na tayong oras para sa Drive My Caravan portion. Pero, sige, baka meron pa kayong gustong banggitin sa amin, Ma'am Telma. Bago tayo tuloy magwakas. Today, April 12, meron tayong Diskwento Caravan, DTI NCR. Diyan po sa Our Lady of Grace Church, 11th Avenue, Caloocan. So, magkita-kita po tayo dyan. At yung Pandan Festival, partner, mahilig ka ba sa Pandan? Dyan sa Louisiana, Laguna, DTI 4A. Puntahan po ninyo yung Pandan Festival, Trade Fair, and Exhibit. Sa amoy pa lang yan, mabubusog na kayo. Oo nga. At busog na rin ako, partner, sa ating mga pinag-usapan. As usual. Nag-gain yata ako ng 10 pounds. Aba, ang bilis 10 pounds ka agad. Anyway, thank you very much. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Hanggang sa susunod na Biyernes, do good, be felt, make a difference. I love you and have a nice weekend. We love you. Ako po naman si Tess Ramirez. Thank you so much for listening. At maraming salamat din sa aming mga nakagapay. Si Miss Marella Jem Castro at Marjorie Posas. Ganyan sa aming engineer, Rene Itable. Until next Friday, have a nice weekend. God bless. Bye.